Sa kalaliman ng gabi, tahimik ngunit mainit ang paligid. Magkakalapit ang tatlo sa kama, si Shen Yuan at Long Jinggan ay magkatabi, habang si Qiaolei ay nakahiga lamang sa di kalayuan, worry isang tahimik na saksi sa eksenang iyon. Mahinang tinanong ni Shen Yuan si Long Jinggan kung ayos lang ba siya. Habang bahagyang nanginginig ang katawan, mahinahon namang sumagot si Long Jinggan na ayos lang siya. Dahan-daang inihiga ni Shen Yuan si Long Jinggan, saka siya pamwesto sa ibabaw nito. Sa mababang tinig, sinabi niyang maaari siyang humiling ng kahit ano, maaaring hindi niya agad matupad, ngunit gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Namula ang pisngi ni Long Jinggan bago ito nagsalita. Maingat niyang hiling na sana'y mas madalas pa silang magkasama, kahit kaunti lang. Napangiti si Shen Yuan at pabirong sinabi na inakala niyang materyal na bagay ang hihilingin nito. Hinawakan ni Long Jinggan ang pisngi ni Shen Yuan at marahang ipinaliwanag na sapat na ang lahat ng ibinigay nito, ang ngayon at ang nakaraan, na umabot na sa 2 hanggang 300,000. Sa narinig na iyon, ngumiti si Shen Yuan at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Long Jinggan. Sa kanyang isip, mas madaling tuparin ang mga kahilingang materyal. Ngunit kung oras at atensyon ang pag-uusapan, mas nagiging komplikado ito, lalo na kung higit sa isa ang kailangang isaalang-alang. Sa araw na iyon, pakiramdam niya'y naabot na ni Long Jinggan ang hangganan ng kanyang tapang. Hinawakan ni Shen Yuan ang baba ni Long Jinggan at sinabing papayag siya, ngunit hindi yun magiging madalas. Mahigpit na niyakap ni Long Jinggan si Shen Yuan at mahinahong nagsabi na sapat na sa kanya ang kaunting dagdag. Tahimik na tumango si Shen Yuan. At bago pa siya makapagsalita, bigla siyang hinalikan ni Long Jinggan sa pisngi, isang halik na hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, may pumasok na kaisipan kay Shen Yuan. Ang mga bagay na halos wala lang ang halaga para sa kanya ay sapat na pala upang lubos na maantig ang damdamin ng isang tulad ni Long Jinggan. Iba sina Minhui at Coach Lu, mataas ang kanilang pamantayan. Para mapasaya at mapukos sila, kailangan niyang magbigay ng higit pa, gumawa ng mas malaki. Sa kabilang panig, habang tahimik na nararamdaman ni Qiaolei ang presensya ng dalawa, hindi niya maiwasang mag-isip. Ibinigay niya ang sarili niya kay Shen Yuan sa unang pagkakataon, at matapos iyon, kasama pa nitong si Long Jinggan. Para bang isang hindi kapani-paniwalang araw ang lahat ng ito. Napansin ni Shen Yuan ang kakaibang kilos ni Qiaolei kaya humarap siya rito at tinanong kung may masama bang pakiramdam ito. Bahagyang hinayla ni Qiaolei ang kumot upang takpan ang sarili at mabilis na sumagot na wala naman. Muli siyang tinanong ni Shen Yuan kung galit ba siya. Agad na itinanggi iyon ni Qiaolei. Dahil hindi kumbinsido, ipinasok ni Shen Yuan ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot at iniharap si Qiaolei sa kanya, sabay sabing itigil na ang pagtatago ng tunay na nararamdaman. Kalmado niyang sinabi na tinanong niya ito kung galit siya, at malinaw naman itong sinagot na hindi. Nagkulubong si Qiaolei sa kumot at mahinang nagsalita, kahit galit man siya, ano rin naman ang magagawa niya. Sumagot si Shen Yuan na kung galit ito, ililibre na lang niya ng masarap na pagkain. Tumayo na raw sila at kumain. Ngunit mabilis na tumanggi si Qiaolei, sinabing hindi pa siya makalakad. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain, hindi raw niya iyon makakain sa kalagayan niya. Sa narinig iyon, sinabi ni Shen Yuan na ipapadala na lamang niya ang pagkain sa kwarto sa pamamagitan ng guest manager. Doon na lang sila kakain. Pagkarinig noon, agad humarap si Qiaolei kay Shen Yuan, itinaas ang 2 kamay at pumayag, ngunit may kondisyon. Babuhitan daw siya ni Shen Yuan. Walang pag-aalinlangang pumayag si Shen Yuan, at agad niya itong binuhat, sabay sabing siya na ang bahala. Makalipas ang 20 minuto, natapos ng maligo si Qiaolei at abala na sa pagpupunas ng kanyang buhok.
Lumabas siya ng banyo upang magpahinga muna at tahimik na umupo sa tabi nina Shen Yuan at Long Jinggan. Sa sandaling iyon, ramdam agad ang biglang pag-igting ng hangin. Sa pagitan ng dalawang babae, nabuo ang isang awkward na katahimikan. Napansin iyon ni Shen Yuan. Sa isip niya, mas mabuti nang masanay sila sa ganitong ritmo ng maaga, dahil posible itong maging normal sa hinaharap. Umupo si Qiao Lei nang mas malapit, halatang gustong makuha ang atensyon ni Shen Yuan. Mahinahon niyang sinabi na nag-book naman daw siya ng sarili niyang kwarto, kaya kukunin na lang niya ang pagkain at kakain mag-isa roon. Bahagyang nagtaka si Shen Yuan at tinanong kung kailangan ba talaga iyon. Hindi ba raw sila magkapatid na ngayon? Mas mabuting sabay na lang silang kumain at magkwentuhan. Sa narinig na iyon, agad na sumagot si Qiao Lei na masyado raw talagang awkward ang sitwasyon. Nagtaka si Shen Yuan kung ano raw ang awkward. Humarap siya kay Long Jinggan at diretsyong tinanong kung naiilang ba ito. Sa bahagyang kinakabahang tono, mabilis na sumagot si Long Jinggan na hindi naman. Sa loob-loob niya, sobrang awkward din niya. Ngunit dahil gusto ni Shen Yuan na manatili si Qiao Lei, hindi niya kayang sirain ang gusto nito. Bumalik ang tingin ni Shen Yuan kay Qiao Lei at sinabi na hindi naman naiilang si Long Jinggan, at pati siya, hindi rin. Kaya ano raw ang dahilan ng pag-aalinlangan ni Qiao Lei? Nahihiya ngunit nagpupumilit, tinanong ni Qiao Lei kung maaari na lang ba niyang ipabalot ang pagkain at dalhin pabalik sa paaralan. Habang tahimik na umiinom ng sabaw, kalmadong sumagot si Shen Yuan na pwede naman iyon. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Long Jinggan, may pumasok na pagdududa sa kanyang isip. Hindi raw iyon ang karaniwang estilo ni Shen Yuan, ang basta na lang siyang hayaang umalis. Samantala, si Qiao Lei rin ay nagtaka. Malamig ang tono ni Shen Yuan, at hindi man lang nito sinabi na ihahatid siya pabalik sa paaralan. Galit ba ito? Napansin ni Shen Yuan ang mga ekspresyon ng dalawa kaya agad niyang hinaplos ang ulo ni Qiao Lei, waring pinapakalma ito. Nakangiti niyang sinabi na hindi pa ito ganap na nakaka-recover, at magiging mahirap ang paglalakad kung babalik agad sa paaralan. Kahit bumalik man daw ito, mas mabuting bukas na lang. At dagdag pa niya, hindi ba raw nito gustong manatili muna sa tabi niya ng mas matagal. Sa narinig na iyon, biglang namula ang mukha ni Qiao Lei. Bahagya siyang tumango at pumayag. Sa gilid, tahimik na nakaramdam ng lungkot si Long Jinggan. Hindi raw kailanman kinausap ni Shen Yuan ang sarili niya sa ganoon kalambing na paraan, lalo na ang marahang paghima sa buhok. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Parang nabasa ni Shen Yuan ang kanyang iniisip, kaya hinawakan din niya ang ulo ni Long Jinggan, tahimik na pinapakalma ito. Namumula sa hiyang ngunit may bahagyang ngiti sa labi, naisip ni Qiao Lei na kahit ganito ang sitwasyon, pakiramdam niya ay masaya siya. Samantala, sa loob-loob ni Long Jinggan, may tahimik na panalangin, kung sana'y patuloy lang siyang hinahaplos ni Shen Yuan ng ganoon, sapat na raw iyon. Sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Andito na po ang mga damit na inyong hinihingi, marahang sabi ng staff. Agad na binuksan ni Shen Yuan ang pinto at tinanggap ang mga damit. Magalang siyang nagpasalamat at humingi pa ng paumanhin sa pag-istorbo sa gabi nito. Yumuko ang lalaki at sinabing huwag mag-atubiling tumawag kung may kailangan pa. Dahan-daang isinara ni Shen Yuan ang pinto. Ngunit bago tuluyang makalayo, nilayan ng staff ang loob ng kwarto. Doon, nakita niya ang dalawang napakagandang babae kasama si Shen Yuan. Habang naglalakad palayo, hindi niya mapigil ang mapaisip. Isang matangkad at elegante, at isang maputi na may kaakit-akit na pangangatawan, kapwa pambihirang kagandahan. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong klaseng kombinasyon. Bukod pa sa babaeng madalas manatili sa long-term suite ni Mr. Shen, may dalawa pa itong kasama ngayong gabi at katabing suite pa ang kinuha.
Hindi ba raw siya natatakot na magulo ang lahat? 3 sa isang gabi, kaya pa ba ng katawan? Totoo ngang marunong maglaro ang mga mayayaman. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Shen Yuan ang kanyang mga damit at nagsimulang magbihis. Habang inaayos ang sarili, tinanong niya si Long Jinggan kung nasaan si Qiao Lei. Sagot ni Long Jinggan, nasa banyo raw at naliligo. Tumango si Shen Yuan at sinabi na may aayusin lang siya sa labas at babalik din maya-maya. Ipaalam na lang daw yun kay Qiao Lei. Tahimik na tumango si Long Jinggan, may bahagyang lungkot sa kanyang ngiti. Kumuha si Shen Yuan ng isang set ng damit at sinabing dadalhin niya iyon. Muli, tumango lamang si Long Jinggan. Hindi nagtagal, lumabas si Qiao Lei mula sa banyo at agad na nagtanong kung nasaan si Shen Yuan. Habang nakaupo sa kama, sagot ni Long Jinggan ay lumabas daw ito upang may ayusin. Nagtaka si Qiao Lei, ano raw ang aayusin, at kailan babalik? Malungkot na sinabi ni Long Jinggan na wala raw sinabi si Shen Yuan. Sa loob-loob niya, nagdala pa ito ng damit, malinaw kung anong klaseng aayusin iyon. Umupo si Qiao Lei sa kama habang pinatutuyo ang buhok gamit ang hair dryer. Tinanong niya si Long Jinggan kung bakit hindi man lang ito nagtanong. Mahinang sagot ni Long Jinggan, hindi raw iyon bagay na dapat itanong niya. Inabot ni Qiao Lei ang hair dryer kay Long Jinggan at pabirong seryosong sinabi na dapat may kaunting tapang sila. Babae rin naman daw sila ni Shen Yuan, bakit hindi sila pwedeng magtanong? Ngunit malungkot na sagot ni Long Jinggan, mas mabuting ibaba raw nila ang inaasahan. Umayos ng upo ang dalawa. Habang pinatutuyo ni Long Jinggan ang buhok ni Qiao Lei, mahina niyang sinabi na hindi raw sila ganoon kabigat sa puso ni Shen Yuan. Sa narinig iyon, agad na sumagot si Qiao Lei, seryoso ang tingin, hindi raw iyon totoo. Hindi ba raw niya gustong magkaroon ng mas mahalagang pwesto sa puso ni Shen Yuan?